Kamusta, mga minamahal kong kapatid, naway sumainyo at sa inyong pamilya ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus, ngayon at magpakailanman. Amen. Ako si Pastor Antonio Junior at narito ako para magbahagi ng aral mula sa salita ng Diyos. Ito ang naging layunin ko. Araw-araw, sa panalangin tuwing umaga, alas 5 ng umaga, at sa panalangin tuwing gabi, alas 6 ng gabi. Mga kapatid, isang biyaya ito. Iniimbitahan kita, lalo na sa mga hindi laging nakakasama sa gabing panalangin. Dahil, tingnan mo, naniniwala ako na kapag sinisimulan natin ang araw sa panalangin at tinatapos din natin ito sa panalangin, lahat ng nangyayari sa araw na yon ay nakakatulong para sa ating kabutihan. Amen? At sigurado akong gusto mo ring matupad ang mga plano ng Diyos sa buhay mo. Alam kong gusto mong lumago sa espiritual na aspeto, kaya nandito ka kasama ko at nagpapasalamat din ako sa iyo. Sa tuwing ibinabahagi mo ang isang panalangin na tulad nito, hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang naibibigay mo sa ibang tao. Mga kapatid, may hindi nagsisimba at may hindi nagbabasa ng Biblia. Kung papadalhan mo siya ng video at mensahe, tingnan mo, hinipo ng Diyos ang puso ko para ipadala sa iyo ang panalangin ito. Iyan mga kapatid, pwedeng magdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng tao. Amen? Hindi ko alam kung napansin mo na sa mga ebanghelyo, pero si Jesus ay may mas malaking focus kaysa sa mga himala at iyon ay ang pagtuturo. Mga kapatid, maraming tumatanggap ng himala pero hindi nananatili. Sa totoo lang, hindi nila hinahanap ang kalooban ng Diyos. Hindi sila interesado sa kaharian, sa kaligtasan. Gusto lang talaga nila ang mga himala. Kaya madalas, si Jesus ay gumagawa ng himala at hinihiling na huwag itong ipagsabi. Dahil ayaw niyang magdulot ng sensasyonalismo, ayaw niyang hanapin siya ng mga tao dahil lang sa himala. Gusto ni Jesus na magkaroon ng tunay na pagbabago sa buhay ng mga tao. Habang nagbabasa ako ng talata dito, nahipo ako ng banal na espiritu, kaya nais ko itong ibahagi sa iyo ngayon. Ikaw na madalas napapalibutan ng mga tao, pakinggan mo ito, napapalibutan ng mga tao na hindi ka pareho ng pananampalataya mo, na madalas pa nga ay pinapababa ka. Ang mensaheng ito ay para talaga sa iyo. Paano mo mababali ang siklong ito? Ito ang mensaheng gusto kong ibahagi ngayon. Mga kapatid, madalas kailangan nating putulin ang siklo, lalo na sa pamilya. Tama ba? Dahil ang mga taong pinakapinahahalagahan natin, na pinagtutuunan natin ng pag-asa, na pinapakita natin ang pagmamahal, at tunay tayong nagbibigay ng sarili, yan ang ating pamilya. At dahil dyan mga kapatid, madalas ginagamit ng dyablo ang mga taong alam niyang may impluwensya sa atin. Alam niyang may pagpapahalaga tayo sa kanila. At doon, ginagamit ng dyablo ang kanilang bibig para hilahin tayo pababa, para panghinaan tayo ng loob na magpatuloy sa panalangin, magpatuloy sa paghahanap sa Panginoon. Mga kapatid, maraming tao ang lumalapit sa akin at nagbabahagi ng mga patotoo tungkol sa ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga panalangin. Kahapon nga, may isang dalaga na nagsabi sa akin na parang niyayakap siya ng Diyos, na kino-comfort siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga panalangin ito. Sobrang natuwa ako dahil iyon ang hangarin ko para sa bawat isa sa inyo, na makilala ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Ito ay pag-ibig na hindi humuhusga at nagpapabago ng buhay. Sabi ni Apostol Pablo, wala nang kahatulan. Ang paghatol ng Diyos ang nagtutulak sa pagsisisi, ngunit ang kabutihan at pag-ibig ng Panginoon ang nagpapakumbaba at nagtutulak sa atin na maging mas katulad ni Jesus, mas banal at mas malaya sa kasalanan. Ngunit sa parehong panahon mga kapatid, alam ko na may mga nahihirapang sumabay sa panalangin at nakakaranas ng matinding pagtanggi. Minsan, ang asawa ay hindi natutuwa na ang kanyang misis ay nagdadasal dito kasama ko. Minsan mahirap ang pagiging anak at magulang. Alam kong laban ito, pero pakiusap, huwag kang susuko, ayos ba? Sinimulan ng Diyos ang gawain sa iyo. Tatapusin niya ito at magiging kamangha-mangha. Papalakasin ka ulit ng Diyos at sa pamamagitan ng panalangin, gagawa ng mga himala ang Diyos ngayon. Amen? Basahin ko na ang talata mula sa Biblia. Pakisubscribe lang sa channel ko. Mabilis lang. I-click mo dito. Sa button na mag-subscribe, may lalabas na bell sa tabi. Mahalagang i-click mo ang bell at piliin ang opsyon na lahat. Tama ba? Sa ganito, matatanggap mo sa cellphone mo ang mga susunod kong video. At kung ikaw ay napalakas ng salitang ito ngayon, hinihiling ko rin na i-click mo ang like. Tinutulungan nito ang YouTube maintindihan na mahalaga ang nilalaman para sa pamilya at ipapakita ito sa mas maraming tao. Papuri sa Diyos. Mga kapatid, gusto kong basahin kasama ninyo ang Marcos, Kabanata 8,
mula talata 22 hanggang 26. Pagkatapos, maaari mo itong basahin dyan sa inyong bahay. Pakinggan ninyong mabuti ang nakasulat. Pumunta sina Jesus at ang mga alagad sa Bethsaida. Tandaan mo ang pangalang Bethsaida. At may ilang tao na nagdala sa kanya ng isang bulag. Nakiusap sila kay Jesus na hipuin ito. Hinawakan niya ang bulag sa kamay at inilabas ito sa bayan. Pansinin mo ito. Inilabas ni Jesus ang bulag mula sa lungsod ng Bethsaida at dinala siya sa labas ng bayan. Magpapatuloy ako. Pagdura ni Jesus sa mata ng lalaki at pagpatong ng kamay, tinanong niya, "May nakikita ka ba?" Itinaas niya ang mata at sinabi, "Jesus, nakakakita ako ng mga tao, parang mga punong kahoy na naglalakad." At muli, ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng lalaki. Pagkatapos, nabuksan ang kanyang mga mata at naibalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakikita ang lahat. Pagkatapos, pinauwi ni Jesus ang lalaki na sinabing, "Huwag kang pumasok sa nayon." Tingnan niyo mga kapatid, napaka-interesante nito. Habang binabasa ko ito, ipinakita sa akin ng Espiritu Santo ang isang makapangyarihang bagay. Si Jesus, pumunta siya sa isang lungsod na tinatawag na Bethsaida at may ilang tao na nagdala sa kanya ng isang bulag. Ano ang ginawa ni Jesus nang hawakan niya ang kamay ng bulag? Dinala niya ito palabas ng bayan. Ibig sabihin, inilabas niya ito sa lungsod. Doon, gumawa ng himala si Jesus. Dumura siya sa lupa, gumawa ng putik, at naghimala sa buhay ng taong iyon. Pagkatapos, maaari nating pag-usapan kung bakit ginawa ni Jesus ang paraang iyon. Ito lang ang natatanging pagkakataon na dumura si Jesus sa lupa. Ang focus ng mensahe ko ngayon ay sa lungsod na ito. Dahil inilabas ni Jesus ang lalaki at nang pagalingin ni Jesus ang bulag na ito, sinabi niya, "Ayokong bumalik ka sa bayang iyon." Mga kapatid, naisip ko, ano kaya ang meron sa bayang iyon at ayaw ni Jesus na makaugnay doon ang lalaking ito? At dito pumapasok ang isang tanong na sinasagot mismo ng Biblia. Madalas, magkakaroon ka ng mga pagdududa tungkol sa isang bagay na nabasa mo sa Biblia. At mapapansin mong ang Biblia mismo ang sumasagot dito. At minsan, si Jesus ay pinagalitan ang lungsod na tinatawag na Bethsaida. May isa pang lungsod na tinatawag na Chorazim at nagbigay si Jesus ng babala para sa lungsod na ito. Babasa ako mula Mateo, Kabanata 11, talata 21. Makinig ka para maintindihan mo ako. Sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, lungsod ng Chorazim at Bethsaida. Dahil kung ang mga himalang ginawa sa inyo ay ginawa sa mga lungsod ng Tiro at Sidon, matagal na sanang nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan ang mga tao roon. Hayaan mong ipaliwanag ko ito sa iyo. Sa lumang tipan, ang mga propeta ng Diyos ay madalas magbigay ng babala sa dalawang lungsod na tinatawag na Tiro at Sidon. Ang dalawang lungsod na ito ay kilala sa kanilang pagiging suwail, pagsamba sa Diyos-Diyosan, at imoralidad sa pakikipagtalik. Sila ay mga taong suwail, mga taong ayaw magbago. Matitigas ang kanilang puso at bulag sila sa espiritual na bagay. Pagkatapos, si Jesus ay tumingin sa lungsod ng Bethsaida at isa pang lungsod na tinatawag na Chorazim at sinabi niya, "Kawawa kayo, Bethsaida. Dahil kung ang mga himalang ginawa ko sa inyo ay nangyari sa mga lungsod ng Tiro at Sidon, iyong dalawang lungsod sa lumang tipan, sila sana ay nagsisi na, sila sana ay nagpasya ng bumalik sa Diyos. Pero kayo hindi, matigas ang inyong puso, kayo ay makasalanan at ayaw ninyong magbago kahit kailan. Kaya, mga kapatid, sabi ni Jesus, tingnan ninyo, kahit ang dalawang lungsod sa lumang tipan ay napakasama. Kahit ganoon, sana nagsisi sila at hinanap ang Diyos matapos makita ang mga ginawa ko sa gitna ninyo. Kaya, mga kapatid, gusto ni Jesus ilayo ang bulag mula sa bayang iyon dahil suwail ang mga tao roon at nilalait lang nila ang Diyos. Hindi nila pinapansin ang mga bagay ng Panginoon kaya napakasama ng lugar na iyon. At sa parehong paraan, ikaw na nakikinig sa akin dito, marahil ay napapaligiran ka ng mga taong ayaw lumakad kasama ang Diyos. Mga taong nakita na ang pagkilos ng Diyos, nakita nila kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo, pero ayaw pa rin nilang magbago. Mga kapatid, malinaw ang turo ni Jesus, huwag itapon ang perlas sa baboy. May mga tao, mga kapatid, na pagsasabihan natin tungkol sa Diyos minsan, 2 beses o ilang beses na pahihintulutan ng Diyos. Pero darating ang panahon, kapatid, kung ayaw talaga ng tao, sinabi mismo ni Jesus, ipagpag mo ang alikabok sa iyong mga paa at pumunta ka sa ibang lugar, mangaral ka sa ibang tao. Huwag mong sayangin ang iyong lakas.
Huwag mong sayangin ang iyong oras sa mga taong ayaw makinig. Para sa kanila gawin mo ang dalawang bagay. Ipagpatuloy ang pagbibigay ng mabuting patotoo bilang Kristiyano. Baka mabuksan nito ang kanilang mata at ipagdasal sila. May mga tao na dasal na lang ang magagawa mo kasi kahit kinausap mo sila tungkol sa Diyos, ayaw pa rin nilang makinig. Amen? Alam kong kinakausap ng Diyos ang marami rito. Madalas kang mapagod, manghina at ma-frustrate dahil kahit paulit-ulit kang nangangaral tungkol sa Diyos, ayaw pa rin makinig ng tao. Kaya ang payo ko, magpalakad ka sa patnubay ng Espiritu Santo. Hindi ko sasabihin ang dapat mong gawin, pero humingi ka ng gabay sa Diyos. Minsan, gusto ng Diyos na manahimik ka na lang. Huwag ka nang magsalita. Magdasal at magpatuloy, magbigay ng mabuting patotoo. Amen? Maaaring magbago at mabuksan ang mata ng taong iyon. Kaya, balik tayo dito sa usapan tungkol sa bulag na ito. Ang lalaking ito ay dumaan na sa napakaraming pagsubok at ngayon, gumawa si Jesus ng himala sa buhay niya. Iniisip ko, kung babalik siya sa kanyang mga kababayan, babalik siyang masaya. Ikinukwento ang mga himala. Pero sa kasamaang palad, hindi siya paniniwalaan ng mga tao. Maaaring panghinaan pa siya ng loob ng mga tao. Hikayatin siyang bumalik sa dati niyang buhay. Naniniwala ako na nang sinabi ni Jesus, huwag ka nang bumalik sa iyong bayan, ibig niyang putulin ang nakaraan at magsimula ng bagong pananampalataya at buhay. O mga kapatid, madalas kailangan nating magkaroon ng tapang na putulin ang nakaraan. Purihin ang Diyos. Madalas, kailangan nating, mga kapatid, magkaroon ng tapang na putulin ang siklo ng pagkawasak, ang siklo ng sumpa sa ating pamilya. Naway magsimula sa iyo ang pagbabagong ito. Madalas kong marinig ang mga babae na lumalapit at nagsasabing, Pastor, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayaw ng asawa ko magsimba o hanapin ang Diyos kasama ko. Sabi ko, Ate, ipagpatuloy mong hanapin ang Diyos para sa sarili mo. Ipagdasal mo siya. Ikaw ang maging haligi ng inyong tahanan. Huwag umasa sa iba o sa tao. Mga kapatid, panahon na para magtiwala tayo sa Diyos at maging lubos na kontento dahil kasama natin siya. Hindi natin dapat hayaang sirain ng kalungkutan, kapaitan at sama ng loob ang ating puso. Mga kapatid, ilan ba ang nawawalan ng kagalakan sa buhay Kristiyano dahil sa paghihirap dulot ng kasalanan ng iba? Madali silang panghinaan ng loob sa mga balita pero hindi nila napoprotektahan ang puso nila. Sabi ng Biblia sa Kawikaan 4:23, kung may isang bagay na dapat nating ingatan, ikaw at ako, iyon ay ang ating puso, ang ating pananampalataya, ang lahat ng mabuti na nasa ating kayamanan na siyang ating puso. Amen? Kaya, tingnan mo, mag-ingat ka ng mabuti sa mga tao sa paligid mo. Hindi ko sinasabi rito mga kapatid na dapat tayong ihiwalay ang ating sarili sa mundo. Hindi ko sinasabi na dapat tayong umalis sa mundo. Hindi. Gusto ng Diyos na manatili tayo dito sa mundong ito pero kailangan nating maging malaya sa kasamaan. Hindi dapat hayaang sirain ng sama ng loob, lungkot o galit ang ating pananampalataya. Alam ko na madalas, ang gusto talaga natin ay lumayo sa lahat. Makasama lang ang mga Kristiyano, mga taong makadiyos. Kapatid, nandito tayo sa mundong ito at noong malapit ng mamatay at ipako si Jesus sa krus, nagdasal siya sa Ama. Doon sa Juan, Kabanata 17, nagdasal siya para sa iyo. Hindi ko alam kung alam mo ito, pero sa panalangin ito ng pari, na siyang tawag dito, nagdasal si Jesus sa Ama. Sinabi niya, Ama, hindi ko hinihiling na alisin mo ang iyong mga anak sa mundo, kundi iligtas mo sila sa kasamaan. Kaya, mga kapatid, nais ng Diyos na iligtas tayo sa kasamaan at madalas, ang dyablo. Gagamitin niya ang kapaligiran sa paligid natin para saktan tayo, pero huwag mong hayaang may makakuha ng iyong pananampalataya. Ngayon, tayo ay mananalangin. Mananalangin tayo ngayon at hihilingin natin sa Diyos na palakasin ang iyong buhay. Kung ikaw ay nahipo ng salitang ito, isulat mo dito sa mga komento. Kinausap lang ako ng Diyos ngayon. Alleluia. Ito ay maghihikayat sa iba pang mga tao na gustong marinig ang napakahalagang mensaheng ito. Amen? Kaya gumawa ng himala si Jesus at ayaw niyang bumalik ang lalaki sa kanyang mga kababayan. May partikular siyang dahilan. May tawag at partikular na gawain ng Diyos para sa bawat isa at sa buhay mo. Hindi ko sasabihin kung ano ang dapat mong gawin, pero pakiusap ko, mag-ingat ka sa mga taong kinikilala mo, maparomansa man o kaibigan. Mga kapatid, pinakamalakas mag-impluwensya sa atin ang mga kaibigan, lalo na kapag tayo'y nangungulila. Kahapon, nakakita ako ng balita tungkol sa isang dalaga, nalungkot ako. Sa Estados Unidos, siya,
na 20 taong gulang pa lang, nagsimulang manigarilyo ng electronic na sigarilyo. Alam mo yon, yung tinatawag na vape, di ba? At ginawa niya yon para mapansin, para purihin ng mga tao. Kamakailan, nagpunta siya sa doktor at sinabi sa kanya, sa kasamaang palad, malala na ang lagay ng baga mo at hanggang 40 taon na lang ang buhay mo. Mga kapatid, iyon ay isang malaking gulat para sa dalaga at sa kanyang pamilya. Pero napapaisip ako, di ba? Gaano kadalas nating sinasaktan ang sarili para lang makuha ang pagsang-ayon ng iba? Itinatanggi natin ang sarili nating buhay, ang ating kaligayahan, ang ating mga pangarap dahil lang sa ibang tao. Sinimulan ng batang babae ang paninigarilyo ng maaga para makuha ang pagsang-ayon ng mga kaibigan niya. Ngayon, siya rin ang naghihirap. Sa kasamaang palad, mabubuhay lang siya ng hanggang 40 o mahigit, maliban kung gagawa ng himala ang Diyos dahil lubusan na niyang nasira ang loob niya. Kaya, kapatid, tigilan mo na ang maling desisyon at pagsasakripisyo ng sarili para sa iba. Tama ba? Mag-ingat ka ng mabuti tungkol dito. Maraming tao ang kailangang magdesisyon ngayon. At para sa iyo ako gustong manalangin ngayon. Tama ba? Dala ko na dito ang aking langis ng pagpapahid. Sinasabi sa Biblia na ang langis ay sumisira ng lahat ng pamatok. Ang pagpapahid ng Diyos sa iyong buhay ay dumarating sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pero ang mga disipulo, ayon sa Biblia, pinapahiran ng langis ang mga tao at sila'y gumagaling at napapalaya sa mga demonyo. Naniniwala ako na ito ang direksyon na ibinigay ng Diyos sa akin. Gusto kitang pahiran. Kahit na magkalayo tayo, napakalayo natin sa isa't isa. Pero sa parehong panahon, parang napakalapit din natin, di ba? At para sa Diyos, walang hadlang ng oras o ng distansya. Pwede ba kitang ipagdasal ngayon? Pagkatapos, sana maibahagi mo ito. Ipalaganap natin ang mensaheng ito. Papuri sa Diyos. Iuunat ko ang aking kamay. Kung maaari, ipikit mo ang iyong mga mata kahit saan ka naroroon at tanggapin mo ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Papuri sa Diyos. Panginoon Diyos at Ama, lumalapit ako sa iyong kamanghamanghang presensya ngayon. Nagpapasalamat ako sa iyo para sa isa na namang araw ng buhay. Salamat sa napakahalagang salitang ito. Aking Ama, O Jesus, bawat ginawa mong himala at aral ay may layunin. At sa sandaling ito, natutunan namin, Ama, na madalas ang mga tao sa paligid natin ay maaaring makasama sa atin. Maaaring nakawin ang ating pananampalataya. Maaaring panghinaan tayo ng loob. At nararamdaman ko, aking Ama, na sa sandaling ito, maraming tao ang nanghihina ang pananampalataya. Dahil sa mga payo ng ibang tao, dahil sa masasakit na salita, mabibigat na salita. Panginoon, tulungan mo kaming maging matatag dahil hindi namin kayang ihiwalay ang aming sarili sa mundo. Hindi kami pwedeng umalis sa trabaho, hindi namin pwedeng iwan ang aming pamilya. Pero maaari naming panindigan ang aming pananampalataya, ilagay ka sa unang lugar at hindi ipagpalit ang aming mga pinahahalagahan. O Jesus, ang hirap mabuhay sa mundong ito, pero umaasa kami sa iyong tulong, sa iyong lakas, sa iyong presensya, Panginoon. Iniunat ko ang kamay ko para sa iyong mga anak, ngayon para sa lalaking ito at babaeng ito. Jesus, hinihiling ko ilagay mo ang iyong makapangyarihang kamay. Alisin mo ang kawalan ng pananampalataya, katigasan ng puso, espiritual na lamig, at pagkabulag. Ama ko, dahil maraming tao dito, Diyos ko, na hindi bulag sa pisikal, ngunit sila ay bulag sa espiritual. Ito ang pinakamasamang uri ng pagkabulag na umiiral. Ama, alisin mo ang mga kaliskis sa kanilang mga mata. Madalas, Diyos ko, ang mga taong ito ay may mga pagkiling. Hindi nila tinatanggap ang panalangin dahil iniisip nila na dahil lang sa sila ay mula sa ibang relihiyon. Dahil lang sa may iba silang paniniwala, hindi sila maaaring tumanggap ng panalangin. Jesus, alisin mo ang kaliskis sa kanilang mata. Baguhin mo ang pusong ito, Ama. Hindi ako nagsalita tungkol sa relihiyon. O Diyos, ipinangaral ko lang ang iyong ebanghelyo at salita. At hinihiling ko, buksan mo ang mata ng mga taong ito, Ama. Ama, ilang beses na kaming nanalangin para sa aming mga pamilya, sa aming mga kamag-anak, at wala kaming nakikitang senyales ng pagbabago. Wala kaming nakikitang anumang pagbabago. Kaya ng Panginoong Jesus baguhin ang anumang sitwasyon. Kayang iligtas ng Panginoon ang lalaking ito mula sa buhay ng prostitusyon, mula sa buhay ng pagkaalipin sa kasalanan. O, kayang palayain ng Panginoon ang babaeng ito mula sa galit, mula sa hindi pagpapatawad. Kayang gawin ng Panginoon ang kahit anong himala. Ama ko,
At dahil dyan, binubuksan namin ang aming puso sa sandaling ito at hinihiling namin sa iyo, pumasok ka sa aming buhay, Jesus. Binubuksan namin ang aming puso para sa iyo ngayon at hinihiling namin, iligtas mo ang aming buhay. Isulat ang aming pangalan sa aklat ng buhay at bigyan kami ng kapatawaran, kagalingan at pagbabalik. Jesus, naniniwala ako na sa simpleng kapatawaran mo sa amin, darating agad ang kagalingan. Naniniwala ako na pinalalaya mo ngayon ang iyong mga anak mula sa mga espiritual na tanikala. Ang mga taong dating bihag ng kasalanan ay pinalalaya na ngayon sa ngalan ni Jesus. Ama, ang mga taong ito na malungkot ang kaluluwa, napakalalim ng kanilang kalungkutan, ito ay isang pag-iisa, isang kawalan, isang pagnanais na tapusin ang lahat at tapusin ang sariling buhay. Ngunit hinihiling ko sa iyo, Jesus, hipan mo ng iyong Espiritu Santo. Baguhin mo ang taong ito ngayon. Dalhan mo siya ng bagong kagalakan, bagong sigla, upang siya ay makapagpatotoo sa buong araw ng pagbabago na gagawin mo, o aking Diyos, sa sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus, pinalalayas ko ang lahat ng pang-aapi at gawa ng dyablo laban sa buhay ng lalaking ito at babaeng ito. Pinapalayas ko ang lahat ng minanang sumpa, lahat ng kasamaan na bumangon laban sa buhay na ito ay bumagsak at maglaho sa pangalan ni Jesus. Jesus, ilagay mo ang iyong kamay sa pusong ito at alisin mo gamit ang iyong kamay ang lahat ng kasamaan, lahat ng kalungkutan at pagdurusa, at ilagay mo ang iyong kapayapaan na higit pa sa anumang pangunawa. Sa pangalan ni Jesus ako nananalangin at nagpapasalamat na ako sa iyo sa lahat ng ginawa ng Panginoon dito ngayon at sa mga gagawin pa niya sa aming mga buhay. Amen. Kaluwalhatian sa Diyos. Alleluia.